Good day everyone, I am Lady Rosie Cristo and I'm here to discuss about life after war in Lipa City, Batangas. Lipa, Batangas experience after World War II showing how the city and its people recovered from the devastation. Here's a breakdown of the key events. First is liberation in 1945. So, after war, liberation in 1945 is after being freed from Japanese occupation in February 1945. Lipa was ruins. People began to rebuild even though many had lost their homes, loved ones, and were struggling with limited resources. Dr. Jose Braceros Katigbak was appointed mayor briefly before Esteban Mayo took over as the city's leader. Yun nga, nung mga panahon ng matapos ang war sa Lipa City ay madaming tao ang dala-dala pa rin ang mga trauma at lungkot sapagkat grabe ang negatibong naging epekto nila sa kanilang mga buhay. Madami ang nawalan ng tahanan, mga mahal sa buhay, at higit sa lahat nangangamba sila sapagkat noong mga panahong iyon ay kakaunti na lamang at limitado ang pagkukunan ng kanilang mga hanap buhay. At si Dr. Jose Braceros Katigbak naman ay ang naatasang maging mayor sa Lipa City ng panandaliang panahon lamang bago maging mayor si Esteban Mayo. At dumako tayo sa ikapangalawa na Town Fiesta in 1946. So, the liberation in Lipa City is in 1945. So, Town Fiesta in 1946, despite the hardship, people of Lipa celebrated their Town Fiesta in 1946. This showed their resilience as they honored their traditions while still recovering. Mayor Esteban Mayo's speech highlighted the destruction from the war, but also the hope and the spirit of the Lipeños to rebuild and move forward. Yun nga, kahit na sila ay nakaranas ng hindi maganda at may mga trauma, patuloy pa nilang pinagdiriwang ang Town Fiesta sa Lipa sapagkat ito nga ay they honored the traditions at saka talagang masasabing consistent pa rin sila sapagkat mahalaga sa kanila ang piyesta. At yun nga ay dito nagsalita din nung sila'y nagdiwang, nagsalita si Mayor Esteban Mayos ng mga destructions from war nga, yung mga nangyari, hindi magandang nangyari. At also si Mayor Esteban ay nagsalita din at naghayag na para mas lalong patatagin ang mga Lipeño na muling bumangon at mag-move forward na sa naganap na World War na. At ang ikatlo is the Philippines independence in 1946. On July 4, 1946, the Philippines was granted full independence from the United States in Lipa. This was commemorated by planting a narrow tree at Plaza Independencia, symbolizing the city's rebirth. So yun, independence in July 1946 nga, ang mga tao sa Lipeño ay nagsagawa ng pagtatanim ng mga puno ng nara sa dako ng Plaza Independencia. Ito yung sumisimbolo na patuloy na babangon ang Lipa, patuloy na mamumuhay na kahit may mga pinagdaanang hindi maganda, nakaranas ng mga masasalimuot, mga namatayan ng mahal sa buhay, ay patuloy pa rin silang babangon at magpapakatatag sa araw-araw na pamumuhay. Yun lamang, and ang mga susunod pang impormasyon ay ipagpapatuloy i-discuss ng aking kagrupo na si Lawrence Gonzales. Magandang araw. Ako si Lawrence I. Gonzales, naririto upang ipagpatuloy ang tinalakay ni Lady Rose Cristo tungkol sa Lipa matapos ang digmaan o after war. Susunod naman ay yung number 4. Lipa becomes a city. Lipa was officially made a chartered by Republic Act No. 162 in 1946. Dito ay si Mayor Esteban ay talagang gulong-gulo, ngunit hindi siya nagpatinag at talagang gumawa siya ng paraan upang magawa at maisaayos, mai-reconstruction ang buong Lipa City noon. Kaya dito naman ay siya rin ang
kasulukuyang mayor o ang kasulukuyang nakaupo noong ang Lipa ay naging city na. Ang susunod naman ay ang Marian Apparition in 1948. In 1948, Lipa gained national and international attention because of reported apparitions of the Virgin Mary at the Carmelite Monastery. This event reviewed hope and faith in Lipa. So ito naman po ay dito ay tinutukoy na ang Lipa noon ay talagang dahil sa Virgin Mary at the Carmelite Monastery ay nagkaroon sila o nakahubog sila ng pag-asa at pagtitiwala na ang Lipa ay talagang makakaahon pagkatapos ng digmaang ito. Sila ay nagtiwala at na mag-asa na talagang malalampasan ito. Dito rin ay nakuha nila ang atensyon ng hindi lang national kundi pati na rin international. Sana naman ay naging maliwanag. At ang huli naman ay ang Huk Rebellion and social unrest. Soon after, the city faced a new threat from the Hukbalahap, a communist group that originally fought the Japanese but later turned against the government. Fear spread as they began kidnapping wealthy citizens here in Lipa, and many landowners fled Lipa. But Mayor Esteban Mayo bravely faced these rebels, but the situation worsened until the Philippine government took action by suspending the writ of the habeas corpus to control the insurgency. So dito ay tinutukoy naman po na pagkatapos ng digmaan ay nagkaroon pa ng matinding problema ang Lipa. Dito ay nangingidnap o kinukuha ng mga hukbalahap ang tinatawag nating communist group na lumaban sa mga Hapon noon. Nangingidnap sila ng mga Lipenyo o kaya naman ay ang mga landowners ng Lipa. Kaya dito ay gumawa ng aksyon si Mayor Esteban Mayo, ngunit mas napalala niya ang aksyon na iyon at mas, kumbaga parang sinasabi dito na mas lumala ang mga pangyayari. Ngunit natapos iyon nung suspindihin o nung nasuspende ang writ of habeas corpus ng Philippine government. Doon lamang natapos o doon lamang nila na-aksyonan ng maganda ang panibagong problemang ito. Through these events, these people of Lipa showed great determination to survive and rebuild despite numerous challenges. Under the leadership of Mayor Esteban Mayo, their ability to celebrate, rebuild, and maintain hope despite their struggles defined the city's post-war recovery. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan o sa kabila ng digmaan, ay talagang ang bawat Lipenyo ay naging matatag noon. Ang bawat Lipenyong nakatira sa city ng Lipa ay talagang gumawa ng paraan upang ma-rebuild ang Lipa, malabanan ang bawat problema at masolusyonan ang anumang mangyari paulit sa Lipa. Talagang dito ay may papakita ang katatagan hindi lang ni Mayor Esteban Mayo o ng kanyang pangangalaga, kundi pati na rin ang bawat Lipenyo na nakatira dito. Muli ako si Lawrence A. Gonzales, nagpapasalamat sa inyong kooperasyon at pakikinig. Nawa ay kayo ay may natutunan. Maraming salamat.